Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1996, Bacolod. Ang isang dalubhasang bunaw naman, merong kakayahang tumawag ng isang ahas na galing pa sa kabilang dimensyon. Hindi ordinaryo ang ahas na yon. Gawa ng kaya nitong salagin ang kahit na anong atake ng mga nilalang na may kargang mga mutya at gaya ng mga agimat. Habang papalapit silang tatlo sa paanan ng bundok, doon nila nasipat ang isang kubo na nasa ilalim ng punong baliti. Alam nilang yun na ang tirahan ng mga mambabarang. Gawa ng samot-saring ahas ang pumapalibot sa kubong yon at maging ang baliti. Dahil sa kanilang mga nakita, kinabahan naman sila dahil maaring may mga engkantong kasapi ang mga ito. Ilang minuto pa ang makalipas, may isang taong lumabas na nakatalukbong sa ulo ng maitim na belo. Agaran din naman silang nagkubli nang masipat nila ang nilalang na yon. Sa lumipas na mga oras, pinili nilang magmasid sa bahay ng mga punaw. Nakita nila ang gawain ng mga ito sa araw na yon, na kung saan purong pagpakain lamang sa mga ahas nilang alaga. Meron din silang nakitang ibang bunaw na dumating sa bahay na yon, na merong dalang mga sandata at kagamitan. Ngunit doon nila napagtanto na isa palang angkan ng mga bunaw ang kanilang nakaharap. Sa pagsapit ng alas 4 ng hapon, napag-isipan nilang kumprontahin na ang mga bunaw at agad silang lumabas sa kanilang tinataguan at kaagad lumapit sa pamamahay nito. Dahil nakasara ang kubong yun, napilitang kumatok dito ang ermitanyong si Huro. Alam nyo kung bakit kami narito. Maaari ba kayong lumabas upang tayo'y makapag-usap? Ayaw namin ng gulo. Kaya kung maaari, tigil-tigilan nyo na kami. Sa pagbanggit ni Huro sa mga katagang yon, agad din namang bumukas ang pinto ng kubo. Lumangit-ngit ang pinto nito dahil lumang-luma na ang bahay na yon. Ilang saglit pa, bumungad sa kanila ni Mang Carpio ang binatang kanilang nakasagutan noon, na nakangisi yung nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanila. Dahil sa ganong pangyayari, napilitang umatras na muna sila Danilo dahil baka may iba itong mga kasamang nakaaligid sa paligid. Sa pagramdam nila Mang Carpio sa paligid, doon nila nakumpirma na meron itong mga kasamang nakaabang pala sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa dami ng mga bunaw, agad rin silang napalibutan ng mga ito. Hindi na muna umimik silang tatlo, gawa ng merong nagmamasid sa paligid sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, merong isang matandang lumapit sa kinaroroonan nilang tatlo. Anong tinatapak nyo sa aming lupain? Magmulang umalis kayo sa inyong pamamahay. Maigi ang aming pagmamasid sa inyong paglalakbay. Tanong ng matanda. Kayo ang may dahilan kung bakit kami nakarating sa inyong lugar. Wala kaming ibang hinahangad kundi kausapin ang binatilyong yan. Kung bakit hindi nyo kami tinatatantanan.
Sagot naman ni Horo, sabay turo sa binat. Alam nyo ba ang inyong sitwasyon ngayon? Kaya namin kayong patayin dito ngayon din kung aming nanaisin. Ngayon, pumili kayo. Maging alipin namin o mamatay sa lugar na ito. Sagot ng matanda sa kanila. Dahil sa madaling mag-init noon ang ulo ni Maestro ni Danilo, agaran nitong kinuha ang kanyang sandata na panig sa kanan. Oo, gawa ng kalahating barang siya at ermitanyo pa. Ang gamit lang niya noon, isang tabak at librita kung saan nagsasanay si Danilo. Sa paglitaw ng gabay ni Mang Carpio, walang sabi-sabi, agaran niyang sinugod isa-isa ang mga bunaw na nasa paligid. Bigla din namang nagsipulasan ang mga bunaw. Nang masipat ni papasugod na si Mang Carpio dito at ang gabay nitong nakasuot ng purong maitim na kasuotan. May iilan na sa mga bunaw na nag-aanyong malaking ahas upang madaling makalayo sa kinaroroonan nilang tatlo. Dahil sa mga nakita noon ni Horo, labis ang bilib nito sa kaibigan niyang ermitanyo na bago niyang isang kaibigan. Hindi nito sukat na may taglay itong kakaibang aral na kaliwat kanan na unang bisis pa lamang niyang nasilayan. Hindi na ito pinigilan ni Horo at Danilo at ang ginawa na lamang nilang dalawa ay ang tumulong dito. Si Horo naman at Danilo patuloy sa paghabol sa mga bunaw habang hawak-hawak nito ang kanyang sibat. Si Danilo naman ang mga panahong ito hindi pa gaanong kadalubhasa, pero nandun na yung gabay niya at yung kanyang sibat na espiritual. At patuloy siya nitong tinutulungan sa lahat ng digmaan. Paglalarawan noon ni Danilo sa sibat ng nagngangalang Horo, gawa ito sa tansong merong mga lating nakaukit. Napakakintab din sa kahoy na nakadugtong sa sibat kahit ilang siglo na ang tanda nito. Meron ding nakaukit sa katawan ng sibat tungkol sa mga batikang antingerong unang nangangalaga dito. Ang iba sa mga nakaukit doon ay purong usal kumbate. Maniwala kayo sa hindi, kapag binabato ng ermitanyong si Horo ang sibat na yon, tila ba may mga kasama itong tumatama sa mga nilalang. Halos balutin ang kalangitan sa liwanag ng sibat kapag pinakawalan ito ng ermitanyo. Dahil din sa digmaang yon, nalaman ni Mang Carpio ang tinataglay ng sibat ng nagngangalang Horo. Sa paglipas ng oras ng labanan, ang mga bunaw na hindi pinalad, hindi na ninais nila Mang Carpio na may makatakas sa mga ito. Dahil na din sa kakaibang paniwala at ugali ng mga mambabarang na ito. Maaring mapanganib para sa kanilang grupo kung may makaligtas sa mga ito. Dahil sa hindi ito titigil hanggat hindi sila namamatay. Gagawa at gagawa ng paraan ang mga bunaw upang makapagtanim ito ng mga karamdaman sa kanila, kahit ang kapalit pa nito ay ang mga buhay nito. Dahil din sa katulong nila ang nilalang na may kapang itim, madali lang nilang nasukol ang mga bunaw sa buong paligid. Alam nilang may malakas na kahinaan ang mga bunaw at yun ay ang oras.
Nangangailangan kasi ng oras ang mga mambabarang na ito kapag gagamit ito ng mga insekto na kanilang mga alaga. Kailangan nilang bigkasin ng kumpleto ang kanilang mga abilidad upang mangibabaw ang demonyo sa insektong kanilang utusan. Kapag nagawa ito ng mga bunaw, kaya nitong utusan ang lahat ng mga insekto na mahawakan nila sa buong paligid. Dahil sa alam nila Mang Carpio ang mga abilidad nito, hindi na nila ito binigyan pa ng oras upang makaganti sa kanilang laban. Sa pagpaslang ng gabay ni Mang Carpio sa mga ilang bunaw, agad yung nawala ng buhay dahil sa kakaibang sandata nito. May daladalang kadinang itim ang nilalang na yon na may tumutulong likido. Sa pagkakaalam ni Mang Carpio, isa yung lason na nanggagaling pa sa mundo nito. Nang masipat nilang marami ng nalagas ang angkan ng mga bunaw, doon na sila nakarinig ng labis na pagnanangis ng mga ito. Meron din silang naririnig na mga Latin na halos hindi nila matukoy kung saan yun ang galing. Ilang minuto pa ang lumipas sa hindi mapaliwanag. Nakaramdam silang tatlo ng kakaibang paggalaw ng lupa at mga bato. Hindi nila mawari kung anong nilalang ang yumayanig dito. Pero alam nilang may masamang mangyayari kung magpakampante sila sa laban na yon. Carpio, Danilo, maghanda kayong dalawa. Narito na ang markopong ahas na pinakamalakas na ahas ng mga bunaw na ito. Sigaw ng ermitanyong si Huro. Dahil sa narinig noon nila Mang Carpio, pinili nilang dalawang palitawin ang kanilang mga gabay upang palapitin sa kanilang kinaroroonan. Mas mainam na malapit kay Danilo ang gabay nito kung sakaling hindi nila aasahan ang mga susunod na mangyayari. Sa pag-ahon ng nilalang sa lupa, doon na silayan nila Mang Carpio ang napakalaking ahas na putol ang katawan. Paglalarawan ni Mang Carpio sa markopong alaga ng bunaw, kumakarit sa lupa ang napakakapal nitong kaliskis na halos kasing lapad na ng isang palad ng tao. Kulay itim ang mga mata nito at may kahalintulad sa isang tandang ang nasa ulo nito. Meron yung isang palong, pero mas nakatuon ang kanilang pansin sa mga paa ng ahas na yon. Gawa ng parang paa ng isang dragon yon. Wala itong buntot dahil sa kalagitnaan ng katawan nito, putol nga yon. Sa sobrang laki ng katawan ng ahas na yon, kayang-kaya sila nitong lunukin ng sabay-sabay. Sa pagtunog ng ahas, doon nila nasipat ang ibang mga bunaw na nakaligtas sa sibat ni Huro. Ayon kay Danilo, hinawakan ng mga ito ang ahas na yon habang may inuusal-usal dito. Matapos yan, agad ibinuka ng dambuhalang ahas ang malalapad niyang bibig at agaran itong sumusugod sa kanilang kinaroroonan. Dahil nasa harap nila ang gabay ni Danilong may suot na balabal sa likod, nagawa nitong mapigilan ang markopong ahas. Dahil na rin sa laki ng pangangatawa ng gabay na yon, nakakaya nitong pigilan ang dambuhalang markopo. Kasabay ng pagtigil ng ahas ay ang sabay-sabay nilang pag-atake sa napakalaking markopo. Kahit sobrang tigas ng kaliskis ng markopo,
Hindi pa rin ito kinikilala ng armas ng ermitanyo. Sa bawat pagtama ng kanilang sandata sa kaliskis ng ahas, nagtatamo yun ng malalalim na sugat at kasabay nito ang pagtanggalan ng mga kaliskis nang siyang ikinagulat ng matataas na uri ng mga barang. Dahil sa pagpigil ng kanilang gabay sa Markopo, agaran din namang tinalunan ni Mang Carpio ang dambuhalang ahas. Nang makasampa na siya sa likod nito, pilit pa siyang inabot ng mga bunaw. Pero dahil sa sibat ng ermitanyong si Huro, wala na yung nagawa kundi hayaan siya sa kanyang binabalak. Nang makahanap siya ng perpektong pagkakataon, agad niyang pinutol ang ulo nito gamit ang tabak na kinargahan ng malalakas na sumpa. Ang tanging nagawa lang noon ng Markopo ay ang magwala dahil sa pagkaputol ng ulo nito. Dahil sa pagkatalo sa ahas ng mga bunaw, napilitan naman ang mga ito na umatras na lang sa laban. Hindi naman ito hinayaan nila Huro at Danilo, kaya ang ginawa nito, ibinato ang sibat sa kalangitan, at sa pagbagsak ng sibat na yon sa lupa, manghang-mangha noon si Mang Carpio dahil lahat ng mga kalaban ay nalipol. Hindi na nagkaroon ng sugat ang mga bunaw, pero kitang-kita nilang dalawa ang pagkawasak ng kaluluwa ng mga ito. Bago umalis silang tatlo sa lugar, pinili nilang sunugin ang paanan ng bundok kung nasaan ang mga bahay nito upang mawala ang bakas ng mga gamit ng mambabarang na yon. Maaari kasing may usbong na henerasyon kung may makakakita sa mga aral ng mga ito. Sa pagsapit ng umaga, napag-isipan nilang bumalik sa tahanan ni Huro. Matapos ang madugong labanan na yon, palagi silang dumadalaw sa pamamahay ng ermitanyo sa tuwing napapadaan sila sa kubo nito. Kung tutungo sila ng baryo para sa magaganap na pasabong. Hanggang sa dumating na ang panahon na hindi na nila muling nakita pa ang ermitanyo dahil sa mga panahong ito kung saan saang lugar nakarating ang pangkat ni Danilo para lamang humanap ng pasabong na kahit saang lugar sa buong Negros. Ilang taon nilang ginawa ang mga bagay na yon hanggang sa madapo ang pangkat ni Danilo sa bundok ng Bacolod, kung saan niya natagpuan ang grupo ni Noli. Nakasalukuyang matunog ang pangalan nito sa baryong. Matapos makapagkwento ang hanay ni Danilo at Mang Carpio, halos hindi na nagawang mainom ni Noli ang tuba sa mesa. Maging ang mga albularyo at antingerong kaanib ni Manong Duming ay namangha sa pakikinig sa mga kwento nito. Yun kasi ang unang pagkakataon ni Noli na nagkwento ang pangkat ni Danilo. Noong mga panahong sinasanay pa lamang si Danilo dito. Mga kasama, inumin nyo na ang tagay nyong tuba. Baka magkaroon pa yan ng ugat. Wika ng ermitanyong Duming. Nang marinig ito ni Noli, agad din naman itong ininom ang tubang nasa kanyang harapan. Hindi na nakaimik si Noli dahil sa patuloy niyang pag-iisip sa mga kwento ng maestro ni Danilo. Yun lang din na nakarinig si Noli ng kwento tungkol sa uri ng mambabarang na kung tawagin sa mga sinaunang tao ay bunaw. Ano iho? Kaya mo pa bang makinig sa kwento ng ating kasama?
Huwag kang mag-alala. Marami pa tayong kwento. Siyempre, aking bangka na naman ang ating sasakyan para lakbayin ang aking kwento. Dahil sa sinabi ni Manong Duming, tumangulang naman ang lahat ng mga antingero at albularyo ukol sa sinabi ni Manong Duming na nagpapahiwatig na sang-ayon ito sa kanyang ikikwento. Sa patuloy ng kanilang pag-uusap, nakwento din ng ermitanyong si Duming ang naging kaibigan niya na nagngangalang Temyo. Noong mga panahong ito, wala pang 1 taon ang makalipas nung pumanaw ang ermitanyong kumupkup sa kanya. Yung taong si Temyo, isa itong pangkaraniwang tao lamang na nakilala niya sa lugar na may kalayuan sa lugar ng ermitanyo din. Maestro niya. Ang pangkaraniwang taong ito ay may kakaibang karanasan. Ayon sa ermitanyong Duming. Teka, inumin ko na muna ito. Baka magkaroon pa ito ng ugat. Wika nito at nagpatuloy na ito sa kanyang kwento. Ayon sa kanya, na nung mga panahong nadapo siya sa kabilang malayong bundok, ang pakay lamang talaga niya sa lugar na yon ay ang humanap ng mga taong may kagaya niya ng ugali. Siyempre, nung kabataan niya, palagi siyang sumasama sa mga sabungero. Pagkarating daw niya sa lugar, insaktong may fiesta doon, kaya pinili niyang makisaya na din sa lugar na yon. Sa paglalakad niya sa baryong yon, doon niya nakilala ang taong nagngangalang Temyo. Habang kasi naglalakad siya sa daan, nakakita siya ng mga taong may bitbit na mga panabong na nakaupo sa bakura ng isang bahay. Dahil sa mga nakita niya, alam niyang may pasabong sa lugar. Kaya't sumilay siya sa mga taong yon. Nang biglang tinawag siya ng isang lalaki na sa pagkakaalam niya, miyembro yon sa pamilya ng bahay na yon. Shh! Buddy, dayo ka ba dito? Lapit ka muna dito. May kunting handaan kami. Saluhan mo kami rito. May mga inumin dito. Wika ng lalaki. Nang marinig ito ni Manong Duming, huminto siya sa paglalakad at tumitig sa lalaki na nakangiti. Nung una, ayaw pa sana niyang lumapit dito. Pero nung makita niya ang napakaraming tuba, aba, para siyang pako na nakakita ng magnet. Bilang ermitanyo itong si Manong Duming, ay alak yung hanap niya sa fiestahan. Hayok na hayok ito sa usapang alak, kahit sang lugar man ito magpunta. Paglapit niya sa mga taong yon, lahat ng atensyon ng mga tao ay nasa kanya. Normal na yon kay Manong Duming dahil isa siyang ermitanyo. Naiiba kasi ang kasuotan niya kumpara sa mga ito. Ah, isa ka palang ermitanyo. Kumain ka muna. Oo nga pala ba? Kumain ka muna bago tayo mag-inuman. Alok nito pero ayaw ni Manong Duming. Alak lang sa kanya. Ito, inom na lang tayo. Mabait ang mga tao dito, kaya wag ho kayong mag-alala. Wika ng lalaki. Alam niyo yung tinatagayan ka tapos
tanggap ka lang ng tanggap kahit tagay pa ng kabilang nag-iinuman. Kapag inaabutan siya ng tagay, iniinom niya yon nang walang pagdadalawang isip. Sa patuloy nila sa pag-iinom, yung iba nilang mga kasama, tinamaan na yun ng alak. May iba pang ang sumusuka na. Tapos, nagdadahilan pang ayaw na nila dahil ilalaban pa nila yung mga tandang nilang dala. Pero itong binatang ermitanyo, ni katiting na hilo ay wala siyang napapansin. Ang sabi pa nga noon ng nag-aya sa kanya, nilagay ba talaga niya sa tiyan yung tuba dahil hindi siya nalalasing? Tumawa lang naman noon si Manong Duming at sinabing nasanay na siya sa inuman. Kaya resistensyado siya. Bago sila nagkakakilala sa isa't isa, may tama na sa alak yung nagngangalang Temyo. Hanggang sa inaya siya ng mga ito na sumama sa kanila doon sa sabungan. Nang marinig ito ni Manong Duming, kaagad naman siyang pumayag dahil hilig din niyang manood ng ganon. Makalipas ang minuto, yun nga sumama siya sa sabungan. Pagkarating doon, agad humanap ng misa ang grupo nitong si Temyo upang ipagpatuloy ang kanilang naudlot na inuman. Habang tuloy sila sa pag-iinom, doon mismo sa misang kanilang iniinuman, doon din nagtadi ng bulang sa tandang ang mga kasamahan ni Temyo para sa nalalapit nilang laban. Habang ginagawa yun ng mga barkada ni Temyo, tanging pagsilay lang ang ginawa dito ni Manong Duming habang tuloy sa pag-inom ng tuba. Makalipas ang mga minuto, inaya siya ni Temyo na panoorin ang laban ng tandang doon sa mga kasama niya. Siyempre sumama siya upang masilayan din ang mangyayari. Sa lumipas na kalahating oras, sa kasamaang palad ng mga ito, sa tatlong tandang na inilaban ng mga kasama nila, yung dalawa natalo ng kalaban, tapos yung isa patas pa. Kaya't bumalik sila sa misang kanilang iniinuman habang nasa pwesto sila. Panay ang usapan ng mga ito. Nakisyo, mala sila, natalo, ganon, ganyan. Hinayaan lang naman ito ni Manong Duming dahil bago nga lang siya sa grupong ito. Hanggang sa sinabi niya sa kanyang isipan, hanggang sa sinabi ng nagngangalang Temyo sa kanya na siya na naman daw yung itupada. Bale, ilalaban na naman nila yung isang manok niya. Pagmamay-ari ni Temyo yon. Pero ang sinabi ng mga kasama nito, wag na raw nilang ilalaban yung manok dahil araw sila ng malas na yon. Ang sabi pa naman ng mga ito, magaganda ang mga manok ng mga dayong kanilang nakalaban. Iyong pambato nagngangalang Temyo, mestisuhin lang. Pero alam talaga ni Manong Duming na talagang malas ang grupong yun ng araw na yon. Yung isa pang ang kasama nila nasugatan dahil sa tarik. Yung isa pa nalaglaga ng pitaka sa daan. Hanggang sa naisipan daw nitong si Manong Duming, tabuyin niya ang presensya ng malas na umanib sa barkada na yon. So hanggang dito na muna mga kaermitanyo. Ito mahaba-haba tong kwento na to. At saka natupad ko yung 30 minutes pero pasensya na pala hindi tayo nakapag-upload kahapon.